Di laman ng ang wika sa inyo. Ang kayamanang pangkalupaan ay ito lamang sa lupa. Ngunit ang kayamanan na binibigay sa inyo ang pangaral ng Panginoon ng dakilang lumikha sa bawat kabuuan. Ito ay magbibigay sa inyo ng kalakasan, kaginhawaan at kapayapaan. Bakit nawika na meron kayong kalakasan? Bakit nawika na meron kayong kasagutan? Kapayapaan. Sapagkat kapag nasa inyo na ang dakilang anak, aaralan na kayo, ituturo na sa inyo kung paano kayo mamuhay bilang isang anak. Yan ang wika ng Panginoon. Banay-banay niyong masusupil ang mga sangkatin. Kung dati kayo isang mga palaboy lamang o nakikipag-aral o nakikisalamuha sa mga masasamang gawain. Kapag nasa inyo na ang dakilang anak, ang dakilang ama, ay nananahan na sa inyo, ay unti-unti ninyong malilinis. Unti-unti ninyong makikita ang liwanag ng kapatagan. Ano man ang nangyari sa kapatagan ng lupa, ano man ang maganap sa lupa, alalahanin nyo, kasama nyo ang dakilang anak. Hindi kayo makakaramdam ng pagkagutom, hindi kayo makakaramdam ng pagkauhaw, hindi kayo makakaramdam ng pagkaginaw o anumang bagay na narito sa lupa. Sapagkat yapos-yapos kayo dakilang anak at dakilang anak na siyang laging gumigiya at gumagawa sa akin. Mga kapatid ng nag-aaral, wika nga sa inyo na ako'y sumasa inyo, ako'y sasanyo magpasunan. Panganan niyo lang ang aking salita at papanatag ang inyong pagtahak patungo sa akin. Yan ang wika ng Panginoon. Kayo naman, aking mga kapatid na nag-aaral na sa Panginoon. Kung ang dating kahapon ninyo ay nagkaroon kayo ng pagkulang, kung ang dating kahapon ninyo ay nagkulang kayo ng natin sa inyong kapwa-tao, maging sa dating. Alalahanin nyo, kaya kayo narito sa paralan ng buhay dahil ginising kayo at pinakilala sa inyo ang unang pintigil, kaya kayo narito. Oo, sabi nga, hindi kayo magkakaroon na magandang aral kung wala kayong karanasan. Hindi kayo makakatungtong sa inyong patutunguhan kung wala kayong aral na inyong nakaharap. Alalong baga, kung ang iyong mga karanasan at mga pag-aaral na inyong hinahanap, wika sa inyo, hindi kayo makakapagbahagi sa inyong kapwa kung wala kayong karanasan. Kaya, sa paralan ng buhay, tulad ng ginto, ay dinaraan sa apoy upang makita ang uri at kilatis ng inyong kabuuan. Ang bawat isa ay dumanas ng iba't ibang pagsubok. Ngunit, alalahanin nyo, hindi kayo pinabayaan. Nakabagtas kayo, nakaahon kayo sa inyong patutunguhan. Kaya ipagpatuloy ninyo ang inyong gampanin at tungkulin. Kain ko sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral. Ang 7 elemento na binigay sa inyo, ang 7 arkangeles ay nasa inyong kabuuan. Ang 7 elementong ito ay binibigay sa inyo nang magkaroon kayo ng kapanatagan sa inyong pagkahak sa lupa. Maunawaan ninyo kung bakit kayo dumarating sa panahon ng mga pagsubok o pagkaanan. Kapag nariyan ng 7 elemento o 7 arkangeles, mararanasan ninyo ang pagbagtas ng merong kapanatagan. Ang 12 apostoles ay nasa inyo rin. Pagkaisahin nyo to at bigkisin ninyo katulad ng isang bilis. Kapag ang 12 apostoles to ay nakabigkis sa inyo, ang pagtahak niyo sa lupang ibabaw, panatag ninyo mararating ang inyong patutunguhan. Ipaglingkod lamang ninyo sa lahat at bawat isa ang napaglilingkod, sapagkat kilala ng dakilang lumikha ang inyong kabuuan. Mula inyong ulo hanggang inyong talampakan ay alam ng dakilang lumikha at bilang ng dakilang ang bawat manahimik ng inyong. Pagsikapan ninyo aking mga kapatid.
na ang mga pag-aaral sa lupa ay siyang tunay na isang aralin upang kayo ay magkaroon ng karanasan. Ngunit huwag niyong hahayaan na ang aral na inyong natutunan ay huwag niyong hayaan mahulagpos sa inyong kalagayan. Bagkus itong aral na ito o karanasan ay siya magbibigay din kayo ng pamamahagi kung paano niyo sila aakayin sa landas. Ang aral na binigay ng Dakilang sa inyo. Kung ang dating kahapon ninyo, nagkaroon kayo ng kalugihan, kalungkutan, o mga bagay na inyong naranasan. Ito ay isang aral na inyong binabahagi sa kapwa-tao upang ang inyong tatanganan o aakayin patungo sa landas ng buhay ng kabanalan. Alam at tiyak din nila na ang inyong dinanas at kanilang dinaranas ay makasabay kayong maglalakbay patungo sa dakilang. Ama o dakilang lumikha, ang ginabay na iyong pinagkaloob sa kanila. Ibinigay mo ang diwa at buhay sa bawat isa. Aking mga kapatid. Sadya nang kayo ay mayroong mga alam. Sadya nang meron kayong dinanas na paghihirap at paglulusot. Tulad ng wika sa nila, ako'y kumakatok sa bawat pintuan. Naway pagbuksan ko ng lahat ng nilalang nang sa gayon ay magkaroon ng kapanatagan ang kanilang sambuhay. Tunguhin nila, dalhin nila ang kanilang pamatok at sumunod sila sa akin. Nang sa gayon, kapanatagan at kapayapaan ang kanyang lalakbayin patungo sa akin. Kayo rin natin mga kapatid. Kung noong nakaraang araw ay nagkaroon kayo ng pagkagaling, nagkaroon kayo ng pagkamuhi, nagkaroon kayo ng pagkatandang, huwag niyo itong ibigay sa inyong katauhan. Bagkus, hayaan ninyong ipagkaloob sa amin ang mga bagay na inyong nakamitan. Ang pagtutulig sa pag-uupa sa lahat ang pag-uusay. Ganon din, ibigay niyo sa dakilang. Sapagkat ang dakilang lumikha ang nakakaalam ng bawat kaisipan, ng bawat kabuuan, ng bawat kaluluwa, ng bawat isang kanyang kaya aking kayo na narito sa parang ibinigay ko sa inyo ang buwan. Ang pangaral na ipinagkakulog sa inyo ay nagpuhusto sa kanyang mga anak. Pangaral ng isang magulang na ang kanyang mga supling ay magkaroon na magandang bukas patungo sa dakilang. Dito sa inyo aking mga kapatid. Mapalad ang sa akin ay sumusunod. Mapalad din ang inuupasan na at inaadlang. Katulad ng mga bunga na hitik ang kanyang pamunga. Ang mga puno na iyan na hitik sa bunga ay binabato at binabalibag. Ganon kayo kapag kayo ay inuupasalan. Hayaan nyo lang ang mga upasalang ito at ang lahat na nahulog na inyong bunga na kanilang binalibag o binato. Ito'y darating sa kanila na hindi matatapos. Alala umaga, darating ang pag-aaral din sa kanila na hindi nila ito maunawaan. Kayo ngayon ang aakay sa kanila patungo sa landas ng buhay ng kapanapan at kapayapaan. Ibig sa inyo aking anak na ang wika ng Ama, kayo'y aking pinatawa sa pamamagitan ng aking anak na binalaos ko sa iyo. Ipinakilala niya ang inyong mga pagkakilala, hindi ang inyong kasalanan. Sapagkat mahal ko kayo at kaya ko ibinalaos ang aking anak sa ibabaw ng lupa upang ipakilala sa inyo kung gaano kayo kamahal, kung gaano kayo iniirog at sinisig. Ipinakilala ng bugtong na anak kung paano kayo inibig ng Ama, kung paano kayo ginising at inakay sa landas ng Ama.
Ang pangaral ay naglulubog sa bawat isang tao. Nawa, ang pangaral na ito ay isaganap at isabuhay ninyo habang kayo'y naglalakbay sa lupang ibabaw. Tunguhin ninyo ang inyong mga kapatid na naghahanap ng buwan. Akayin niyo sila sa landas ng kapanitan at kapayapaan. Kayo ang simbahan. Diyan niyo sa inyong kabuuan ilalagak ang inyong gawain. Nawang kabutihan, katapatan sa paglilingkuran ay mahayag sa inyong tahanan, sa inyong at ang sambahang niyaan ay maging wagas at kabanal-banalan. Nang sa gayon, ang wikang ay maging kalarawan at kawangis ko sa inyong kabuuan sa pamamagitan ng inyong mabuting gawa at ipagpalain ang lahat at bawat isa mula ngayon at dakilang lumikha. Sa umagang ito ng pagtitipon ng aking mga kapatid na nag-aaral, ipagkaloob mo po sa kanilang kalagayan ang iyong mabibilang basura. Haplusin mo po ang kanilang tuwa, gawad sa kanilang kalakasan at kagalingan sa kanilang kabuuan. Ganun din, hinihibik nila ang yamang pangkalupaan. Nawa ang yamang pangkalupaan ito ay laging nakalapat sa lupa. Nang sa gayon ay hindi sila malango sa isang basong tubig. Ang mga pangaral na ipinagkaloob mo, Ama, ay mahayag sa kanila sa pamamagitan ng pagsasaganap at pagsasabuhay ng kanilang kabuuan at paglakbay ng kanilang kalagayan, ang lahat at bawat isa ay magkaroon ng kaliwanagan at kapanatagan sa lamsik ng liwanag na kanilang ipinagkatuon sa buong sandaigdig mula ngayon at pasulit. Ama o Dakilang, puspusan mo ang bawat isang kabuuan na narito sa iyong harapan. Sa hayag man maging sa lihim na nakikipagkagal. Mas masamawa, dakilang nila ang kanilang kalagayan. Mapanuto nawa ang kanilang kabuuan sa iyong parangalan, kadakilaan, at magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang paglalakbay tungo sa iyong harapan. Magpasuri. Ang tinapay na walang laman ay ipinagkakaloob sa kalagitnaan ng dakilang nila. Ama o dakilang nila, basbasan mo ang tinapay na walang laman ay iyong nahaya sa akin. Nawa dakilang nila, ang tinapay na ito ay mahayag sa kanilang pamumuhay sa kapatagan nila nang mayroong kapanatagan at katatagan sa kanilang paghahayag na matapat na pagbunod at banal na gawain. Kaya ngayon at dakilang nila, ang tinapay na walang laman ay iyong ipagkaloob sa kalagitnaan. At ang tinapay na ito ay mapuspos ang bawat isang kapatid. Magpasalamat. Gawa 16 po, 40 hanggang 40 po. Tapos sa gawa 17 po hanggang 3. Sa gawa 16 po, sa 40. Paglabas ng bilangguan, sina Pablo at Silas ay nagtuloy sa bahay ni Lydia. Dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagubilinan nilang magpakatatag sa pananampalataya ang mga ito. Sa gawa 17 po, 1 hanggang 3. Sa Thessalonica, sa 17:1, dumaan sila sa Amphipolis at Apollonia. Dumating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito, may sinagoga ang mga Hudyo. Sa 2. At ayon sa kinaukulian nila Pablo, siya ay pumasok doon. Sa loob ng 3 linggo, tuwing araw ng pamamahinga, ay pinagpapaliwanagan siya sa kanila mula sa kasulatan. 3. Pinatutunayan niya na kinakailangang magtiis ng Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito ay
pinapahayag ko sa inyo, siya ay ang Kristo namin. Maraming salamat sa kalagitnaan. Tulad ng dating kahapon, kayo'y bilanggo ng pangkalupaan ng Hebron. Nang kayo'y tinawag sa kalagitnaan ng inyong kabanahan, unang-unang ginising sa inyo ay unang pintig. Kaya kayo narito sa paaralan. At sa sandali na inyong pagpas ang pintuan sa kumakatok sa inyo. Nang inyo itong paanyayahan sa inyong kalagayan, ay pinakilala niya ang mabuting balita ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang butong na binulaos niya sa kapatagan niya. Pinapangaralan kayo sa pamamagitan ng mabuting balita ng kapayapaan. Ang pangaral ng Ama, buhayin ninyo sa inyong pagmalayan ang mga pangaral ng kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Pagtanggap ng pagpapatawad sa nagkulang sa inyo. Ganon din ipinapangaral ng dakilang lumika na ang iyong sambahayan ay linisin ninyo at magkaroon na magandang liwanag ang inyong sambahayan, ang inyong kabuhayan. Sa pangaral na inuhubog sa inyo tulad ng isang magulang, kayo'y pinapangaralan upang ang pagtahak ng inyong kabuhayan ay meron kayong kapanatagan, meron kayong karunungan, at meron kayong ihahayag sa inyong kapwa. Tunguhin ninyo ang landas ng buhay ng kabanalan sapagkat kilala ninyo kung sino ang inyong kasama. Kilala na ninyo kung sino ang inyong Panginoon. Tulad niya, ang Kristo ay gawain ng kabutihan at ang Jesus ay banal. Ipagpatuloy niyo si Jesus Kristo, ang kabanal-banalan, ang banal na gawain ay hayag mo saan man kayo lumapit. Mula ngayon at mag-isa. Tinapay na walang labadura, tulad ng wika sa inyo, ako'y nasa inyo. Buksan niyo lang ako. Isabuhay niyo lang ako. At ang pangaral na yan ay magbibigay ng kapayapaan sa inyong sambahan at sa buong sambahan. Mula ngayon at magandang umaga. Amaw dakilang dito. Mas masama ang tinapay na walang natura at ang hayag na atin. Amaw dakilang Amaw dakilang ang aking kabuuan ay maging at ang pagpaspas ng tinapay na ito na iyong kabuuan na mahayag sa akin at sa lahat ng bawat isa. Ang maspas ng aking kabuuan ang iyong kabuuan at mahayag ang basbas ng aking ang basbas ng aking at ang basbas ng Espiritu Santo ng kalakasan. Ang aking laman, ang iyong laman ay sumunod. Wala ngayon at magpasulan. Basbas ng aking anak, ng dakilang at ng banal na Espiritu Santo sumunod. Ang kasakiman, ang kalakasan, ang talentay. Ang ating laman, ang ating ang tagatala.
ang mga kapatid. Ating kapatid, pinakabit. Huwag kang magala sa mga hindi ka nag-isa. Dahil ako nakatulog. Ngunit ang lalaki, ngunit huwag natin ako sa kapatid. Hindi natin natin ang pag-aaral ay sa buhay ng taon. Panginoon, ang ating hindi ang salita sa Pilipinas at kundi sa diwa upang maamit ang naisabi sa at ang iyong hangarin. Di lamang sa iyo ang mga masasita. Hindi yan kilala mo. Kilalang kilala. Sabi ako sa iyo. Sa gitna na sa natin ay may na ang ating na hindi ko ang tinatanong nasa mga alam mo kasama nito sa iyong ay lagi ako nasa sa iyo. Hindi ako natin naman ngunit pinagtatuan ang pag-aaral ang magiging sakilig sa iyo na masasabi ang iyong pananampalataya sa kanyang aking sinasabi ang aking naman gawin mo pinalibig mo inaaraw niya ang napangalan mo sa iyo ang aking
piniglas. Nasa iyo ang aking bukas na ang gamitin mo sa iyong paano mo ang aking salita sa iyong pagkakas. Huwag kang matakot sa kunin na iyong pinangalan. O aking laman sumainyo ang tinapay na walang banal na pagkakas. Umawa na pinangalan. Sa kalagitnaan, muli mong ipagkaloob ang iyong na magbibigay ng kapatakaran at kapayapaan. Ang sariwang laman ay magtutulong. Ang turo at aral na ibigay sa kalagitnaan ay pinagkaloob mo ang kaalaman. Ngayon nawa dakilang ang dugo na iyong nahayag sa akin ay dugo ng iyong kapanatagan. Makapiling ka namin sa lahat at bawat sandali ng aming pamilya. Maglawnag ka mula ngayon at nagtawin sa lahat. Ang tanong, ito ang aking dugo. Kapakilang ito ang aking dugo. Ito ang aking dugo. Ito ang aking dugo. Ito ang ito ang kapakilang ko. Kapayapaan sa lahat ng panitaan sa iyo. Ang tinapay ng inyong ang sumunod sa lahat at bawat isa na di nakatapos sa parang ng buhay at ang kanilang kamalayan ay nandito. Sumayaw ang kapayapaan ang kasan at ang pangalaliwan ay sumayaw. At ilang minutang ang hati ang kasalanan, kalakasan, ang tubig at langis, ang narito, ang kasaganahan na iyo, ang kabuuan, ang panag, ang magpanag sa pagbukas, ang kasaganahan, ng kalupaan, ng pagkinawa, wala, ang basbas, ang basbas, ang basbas ng banal, pinutusan ito ng kasaganahan, 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 at basbas ng dakilang imita, basbas ng dakilang basbas ng banal, pinutusan ito ng kasaganahan, sumainyo,
May lang. Sige, upo na. So ngayon, kasaganahan mo lang ngayon. At maghari sa inyo ang masaganang buhay sa pilang ng dakilang bigat sa pamamagitan ng inyong paglilingkuran sa isa't isa wala ngayon na pinagpunan. Pamaod at kailangan. Tuloy mong basbasan ang kasaganahan ng nari. Ang langis sa tubig ay kagalingan sa lahat ng isang isa. Ganun din po ang kain ng kasaganahan sa lahat at wala ngayon na pinagpunan. Ang basbas ng dakilang anak at ng banal ng Espiritu Santo ng sumayo sa ang lapit ka namin. Basbas ng dakilang lingkar, ng dakilang anak, at ang banal ng Espiritu Santo ng katotohanan. Kasaganahan sa lahat. Kasaganahan, kalakasan sa bawat isang wala ngayon at pinagpasan. Ang basbas ng dakilang lingkar, ang basbas ng dakilang at ang basbas ng banal ng Espiritu Santo sumayon. Ang tinapay na walang labadura ay ipagsasabi sa banal na kasulatan sa Mateo 5, cheese at Magandang umaga po. Sa Mateo 5 po, cheese hanggang cheese at coffee. Sa cheese po, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang pangyarihan. Sa 11, mapalad kayo kapag dahil sa inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagpitaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Sa 12, magdiwang kayo at magbalak sapagkat malaki ang tulong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. kasaganahan sa inyo lahat ng sumutupad at sumusunod sa salita ng pagtupad na may banal na gawain. Sumainyo ang pamataan, sumainyo ang kalakasan, sumainyo ang kasaganahan. Ang basbas ng dakilang lingkar, basbas ng banal ng Espiritu Santo, kasaganahan sa inyo, kalakasan sa bawat isa. Ako'y sa inyo alam, ngunit magandang kapistahan sa inyo. Pagkilala nyo sa pangaral ng dakilang anak. At sumabi pa ang malayo pang paglalakbay. At ang inyong mga kapatid ay inyong mapapasok. Magandang pasensya sa tatlong taong na inyong pagtungayan sa Ama. Sumainyo ang kasalanan. Salamat po. Salamat po. Kasaganahan. Salitan! Magandang umaga. Banal na puso ni Jesus na mamahalan. Magandang umaga sa inyo. Salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Salamat po. Salamat po. Magandang umaga sa lahat. Thank you po. Mateo, Sino, Lisa, Ano na daw yun? yung tinapay po ng Mateo, 5,